Yung bang SALN, Statement of Asset and Liabilities na dinideclare ng mga politiko. Ah, totoo kaya yon? Hindi kaya dinodoktor nila? Hindi kaya pinapaliit nila? Or madalit sabi baka nagsisinungaling pa sila? Alam niyo bakit? Di ba nung nakaraan si Escudero 18 million lang daw yung kanyang asset. Ewan ko kung maniniwala kayo doon. Si Marcoleta 51 million daw ang asset. Pero yung mga ginastos nila sa eleksyon mas malaki kaysa asset. Paano nangyari yun? At ngayon may bago. Inilabas na po yung Statement of Asset and Liabilities. Pag sinabing SALN, yan po yung asset nila, dapat kasama yung liabilities, yung utang. Ang nakapaloob po sa Statement of Asset and Liabilities ng isang government official, pera mo, cash na sa bangko, mga property mo, kasama dyan ang bahay, kotse, o anumang property mo. May mga lupa ka, may mga rest house ka, may replano ka, lahat, alahas, kasama dyan, mamahaling relo. Lahat yun asset. Kung ikaw ay may loan sa bangko, i-declare mo. Kaya nga, Statement of Asset and Liabilities. Ito ngayon, lumabas na po yung SALN ng mag-ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte. Yung kay Sara Duterte, ang kanyang total na asset ngayong nakaraang 2024, kasi hindi pa naman yan, 2024, ang pinakahuli, mahigit na 88 million. Marami siyang pera. Meron siyang 88 million pesos. Wala namang negosyo. Naging mayor, naging president, naging vice president. Ang nakapagtataka nga 77 million yung 2023. Tapos pagdating ng 2024, umabot ng 88. Yan, bahala na kayo kung saan ang sweldo ng vice president, 370 plus lang. Anyway, totoo ba yan? Yan, hindi natin alam. Ngayon, itong kay dating Pangulong Duterte, sabi niya kasi noon, mahirap siya, natutulog siya sa simpleng kama na may kulambo. Di ba? Ganun ang style niya. Nung siya ay presidente pa, at kahit nang hindi na siya presidente, ang kanyang tinitira na simple lang sa Davao. May kulambo, di ba? Yung nasirang Prime Minister Abe, nakapilito ko pa, kamag-anak ko yata. Yung Prime Minister Abe ng Japan, di ba nagpunta sa Davao, dinala niya doon sa kanyang bahay na may kulambo. Ibig sabihin, mahirap sa tabi ng ilog nakatira. Pero ito ngayon, merong idineklarang asset si Digong Duterte, 37 million mahigit. So meron pa siyang milyon. So kahit na sabihin niyang 37 million lang yan, mayaman pa rin. Kasi pag meron kang ganyan, mayaman ka, di ba? Pero sabi niya, mahirap. Anyway, so ang tanong, kayo ba'y naniniwala na ganyan lang ang asset ni dating Pangulong Duterte, 37 million plus, 2024 SALN, at 88 million plus kay Sara Duterte, 2024 SALN. Di ba? Nasa inyo yan, kung maniniwala kayo, hindi naman maididina yan, public record yan, public document. Pag pinail mo yung SALN, public document yan. At ang SALN, under 1987 Constitution, mandatory. Yan ay dapat. Every year, inilalabas. Okay? Ngayon, naalala ko lang yung pinagsasabi ni dating Senador Trillanes. Pag si Trillanes ang ating napakinggan, abay, bilyon-bilyon na sinasabi niya na joint account ng mga Duterte. At yun ay kanyang hawak na ebidensya until now. Nandun yan sa nabitin na betrayal of public trust, yung article of impeachment, natapos sa Kongreso, nabitin sa Senado dahil sabi ng Supreme Court, illegal. Mga ganon. Pero nandiyan pa rin ang dokumento. Hawak ni Trillanes ang joint account na bilyon-bilyon at every 6 months or 3 months ay meron daw dividendo. Makakapag-withdraw. Ay, ganon. Malayo dito sa 88 million ni Sara, malayo doon sa 37 million plus ni Duterte. Dahil sabi ni Trillanes, bilyon-bilyon yung bank account. Wow! So kayo na po bahala. Inulitin ko, kayo ba'y naniniwala dito sa SALN ng mag-amang Duterte? O mas doon kayo naniniwala
kaysa sa sinasabi ni dating Senador Trillanes. Ayan. Okay? Sige. Uy, speaking of Digong Duterte, dami pala talagang Duterte sa Davao City Hall, no? Yung palang acting vice mayor na si Rigo, ayan na Rigo Duterte. Sino ba ito Rigo? Apo siguro ito. Kasi ang acting mayor dyan ngayon, si Baste. Dahil dati ang elected mayor, si Digong, pero nakakulong. So, si Baste ang acting mayor. Pero dahil itong si Rigo Duterte, siguro number 1 councilor, siya ang ginawang acting vice mayor. Sabi po ni Rigo Duterte, okay daw ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Ayun. Humaba lang daw yung hindi nakapag-ahit, may balbas daw ngayon. Okay daw po. Maganda ang kalusugan, okay daw po ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Galing siya kay Rigo Duterte, hindi ko alam kung ano ito, apo siguro. So, yan na naman tayo. Ang sinasabi ng pamilyang Duterte, okay ang dating Pangulo. Bakit yung mga Duterte supporters na politiko ang sinasabi, kawawa ang kalagayan Digong Duterte sa kulungan? May sakit daw, nangangayayat daw, hirap na daw. Sabi pa nga ng isang artistang senador, nakabartolina, di ba? Puro suntok sa buwan ang mga sinasabi. So, ibig sabihin, lahat ng sinabi ng mga kaalyadong politiko at iba pa, fake news, mali, propaganda lang, nagpapaawa lang, nagdrama lang, para magalit at maawa ang taong bayan sa kanila at magalit sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Yun ba yun? Ayun ang kanyang pinalabas. Pero pag yung mismong Duterte, na dugo, anak, apo, ang nagsalita, okay naman daw si Duterte sa kulungan. O nakita nyo? Again, saan tayo maniniwala? Sa pamilyang Duterte mismo, nagsasabi kung ano ang tunay na kalagayan ni Digong, o yung mga politikong kaalyado niya. Iba naman ang kailang sinasabi sa tunay na kalagayan. Talaga lang, ha? Punong-puno kayo ng mga drama at saka gimmick. Kaya tuloy, hindi namin malaman kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo. Ay ako naman, dahil tayo po ay malayang nagpapahayag, nagbibigay ng opinion sa mga nangyayari, lagi kong kinukonsulta at tinatanong ang mga nakikinig, ang aking mga viewers, followers at subscribers dito sa aking mga channel, saan kayo naniniwala? Ako po ay tagapaghatid lang ng impormasyon, inire-relay ko lang. Madalas lang hindi ako nagpapakita ng mga video kasi umiiwas ako doon sa copyright kasi bawal naman talaga yan, alam ko po yan. Kaya nga ako wala masyadong burloloy dito sa aking mga channel, ako na lang ito, direct to the point ako. Straight to the point ang ating mga ginagawa, wala na akong mga paligoy-ligoy at saka mga maraming mga picture na kung sino-sino mga mukha pinaglalagay kasi respeto ko sa mga tao, mahirap gamitin ang mukha at retrato, picture ng ibang tao kung hindi nila approve ang kanilang, kung hindi nila alam yan dahil baka ma-libel pa, di ba? Bawal po kasi yun. Respeto. Ayan, okay? Ano pong inyong masasabi yan? Please like and share. At saka ano lang po, yung hindi pa, subscribe po kayo. Pamasko na ninyo sa akin. Paabutin na natin ng kalahating milyon. Paabutin na natin ng 500,000 itong aking subscriber bago magpasko. Yan ang magandang pamasko nyo sa akin. Lalo natin pagsisikapan, magsisikap tayo, magsisipag tayo, pagka kayo po ay tumutulong sa akin. Kaya yun ang request ko. Sana po bago magpasko, paabutin na ninyo ng 500,000 subscriber tayo. Para lalo pong lumakas ang totoong mga balitaan.